Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:03. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa tuang mga balita dinhi sa tuang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Adlaw karon nga Miyerkules, unang adlaw sa bulan sa Hulyo. Paklian ang mga kalendaryo. Ay paklia kung dunay daghang lista sa utang. Ay basi makalimtan. Kumusta ang tanan mga kaigsuonan? Sama sa gihapon sa naandan kita ng hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtanaw nining ato ang programa. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ram sa lang gihapon ni mga igsoon, ubani ko ninyo uban kita hangtod sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Din atong ihatod diha kaninyo mga labing uwahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz, ug labing uwahing kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit ka na to sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayong produktong Lacto Puffy. Atod usab ka na to sa ASI Laboratories Incorporated, ang tighimo sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyuhang
Mabati pinaagi sa usab sa ato ang partner station karong buntaga mga igsoon. Naka-hook up ka na to 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati usab ta og makita tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya karong buntaga mga higala pinaagi sa ato ang Facebook page sa Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa tuang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Uluhan sa tuang mga balita, dinhi sa ato Save Carbon Public Market Movement. Formal nang gilusad sa dakbayan sa Sugbo. Sa police report, dalaga na dakpan human giingong nangawat og pampagwapa sud sa usa ka supermarket. NBI 7 nagrekomenda og kaso batok sa duha ka mga kontraktor sa giingong ghost flood control projects sa lungsod sa Balamban. Attorney Dominador Sima Franca mao nay bag-ong regional director sa NBI 7. Sa kauluhan, Iglesia ni Cristo nakakuha matud pa og permit alang sa Rally for Truth and Better Democracy alang sa ilahang ikaduhang adlaw sa pagrally sa gawas sa nasod. Presidente sa Paraguay mideklarar og nasudnong holiday human sa kadaugan sa FIFA World Cup. Sa sports, LeBron James nibiya na sa Lakers, Warriors, Cubs o Timberwolves. Lakip sa interesado nga mukuha sa lakat sa panahon. LPA sud sa Philippine Area of Responsibility. Taas ang posibilidad nga mahimong tropical depression. Mao kadto ato ang mga headlines. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy Food Supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bantay Balita ngayon. O karon sa detalye sa ato ang mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Save Carbon Public Market Movement formal nang gilusad sa dakbayan sa Sugbo.
Formal nang gilusad sa nagkadaiyang sektor sa Katalingban ang Save Carbon Public Market Movement kon SCPMM sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong kalihukan gilangkuban sa mga manindahay, konsumidor, mga mag-uuma, profesional, mga religious sector, youth organizations ug uban pang mga representante sa komunidad. Tumong sa Save Carbon Public Market Movement, ang pagpanalipod sa carbon public market batok sa giingong pag-privatize niini pinaagi sa carbon redevelopment projects. Ang joint venture agreement kon GVA alang sa maong proyekto gipirmahan sa Cebu City Government ug Megawide Construction Corporation niadtong tuig 2021. Padayon nga gisupa kini sa pipila ka mga manindahay tungod sa ilang kabalaka nga musaka ang bayad sa renta sa mga pwesto nga mahimo usab matud nila nga mosangpot sa pagsakas presyo sa mga baligya sa merkado. Gipahayag sa Save Carbon Public Market Movement nga pabor sila sa modernisasyon sa carbon public market apan dili sila muoyon nga dumalahon kini sa usa ka pribadong korporasyon. Nanawagan ang Save Carbon Public Market Movement ngadto sa publiko nga suportahan ang ilang kampanya alang sa pag-review og posible nga pagbasura sa joint venture agreement kon GVA. Bantay Balita. Alas 7:12 sa Kabuntagon. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Brother Daniel Noel. DJ Noy. Pagpaminaw sab. John Sil Ababon Zaragoza. Giingong aligasyon batok sa usa ka traffic enforcer gipanawagan og investigasyon. Mipatigbabaw sa social media ang wala pa mamatud-ing aligasyon batok sa usa ka giingong traffic enforcer nga gituha ang sakop sa Cebu City Transportation Office. Base sa mga nagkatag nga mga post online, adunay mga pag-angkon nga ang maong enforcer nagbuhat og dili angay nga kalihukan atol sa iyang pagpatuman sa balaod sa trapiko. Hangtod sa pagkakaron, wala pa kini mapamatud-i hinuon sa mga otoridad apan gitinguha sa pipila ka mga netizen nga makuha ang pahayag sa Cebu City Transportation Office kabahin sa maong isyu ug kun adunay investigasyong paghimuon. Sa pagkakaron, wala pay opisyal nga pahayag gikan sa CCTO o sa mga hingtungdan nga enforcer. Giawhag ang publiko nga likayan una ang paghusga ug pagpakaylap sa mga dili pa beripikadong impormasyon samtang naghulat pa og resulta sa investigasyon. Bantay Balita. River troopers sa Dakbayan sa Sugbo gipasidunggan alang sa ilahang serbisyo. Gipasidunggan sa Cebu City Government ang mga river troopers isip pag-ila sa ilang dedikasyon sa paglimpyo sa mga kasapaan sa Dakbayan kaghapong adlaw o niadtong Lunes, Hunyo 29. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival, mapasalamaton siya sa 19 ka mga river troopers nga adlaw-adlaw nagatiman sa kalimpyo sa mga suba ug sapa ning Dakbayan sa Sugbo. Gilausab sa mayor nga adunay mga risgo ang ilang trabaho, maong gisiguro sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan sila og angay nga bakuna aron mapanalipdan ang ilang pangluwas. Isip pasalamat, matag usa kanila nakadawat og grocery package gikan sa Cebu City Government. Atol usab sa maong kalihukan, usa sa mga river troopers ang mihangyo sa publiko nga likayan ang paglabay og basura sa mga kasapaan aron mapadayon ang kalimpyo sa palibot ug malikayan ang pagbaha. Bantay Balita. Alas 7:15 sa Kabuntagon. Wa pay total cellphone ban sa mga tunghaan sa Cebu City. Tun-an pa sa Dakbayan sa Sugbo kung angayan bang ipatuman ang total cellphone ban sa mga pampubliko o pribadong tunghaan sa Dakbayan. Mauni ang gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archival
Kadaghan pang mga aspeto gikinahanglan hatagan og konsiderasyon sa dili pa maghimo og desisyon. Busa sa pagkakaroon wala pa siya magmando og hingpit nga pagdili sa paggamit og cellphone sa mga eskwelahan. Sa probinsya sa Sugbo, ang lungsod sa Dumanhog, ang unang nagpatuman sa maong polisiya pinagi sa mando ni Mayor Gungun Hika isip kabahin sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan ug pagpanalipod sa mga tinun-an ug magtutudlo. Matud pa ni Mayor Archival, obserbahan una sa Cebu City Government ang epekto sa maong polisiya sa Dumanhog sa dili pa magdesisyon kung angay ba kining ipatuman sa dakbayan. Bantay Balita. Atong oras alas 7:17 sa Kabuntagon, mudawat tag report gikan sa toang kauban sa gawas. Dakbayan sa Sugbo. Pinaging Mayor Nestor Archival, matud pa masaligon sa gipangayo sa DNR. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa toang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, masaligon karon si Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang syudad makatuman sa mga direktiba sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR human sa mga reklamo bahin sa baho nga nasinati sa mga katawhan gikan sa temporaryong gitambakan sa basura diha sa South Road Properties kun SRP. Matud ni Archival, malaumon siya nga ang SRP mabalik sa normal sa dili madugay samtang ang syudad matubag sa mga issue nga gipatungha sa DENR. Ang DENR naghatag sa gobyerno sa dakbayan sa Sugbo og 60 ngadto sa 90 ka adlaw aron limpyuhan ang temporaryong dapit nga gitambakan sa maong basura. Ingon man nga sundon ang mga kinahanglanon sa kalikupan sa ahensya human sa pag-issue og cease and desist order kung CDO. Din matud ni Archival, sigurado siya sa gipangayo sa DENR og makomply sa dakbayan ang gihatag sa DENR nga isa sinta ngadto sa 90 ka adlaw aron limpyuhan ang SRP ang dapit nga gitambakan karon og mga basura. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:18 sa Kabuntagon. Dalaga nadakpan human giingong nangawat og pampagwapa sud sa usa ka supermarket. Balhog sa Waterfront Police Station ang usa ka 26 anyos nga dalaga human giingong nangawat og mga pampagwapa ug uban pang mga baligya sud sa usa ka supermarket sa Colon Street, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gila lamang sa alias Ani, way trabaho og residente sa sitio Poblasyon, Barangay Bulacau ning Dakbayan sa Sugbo. Base sa inisyal nga investigasyon, nasakpan sa duty security guard ang suspitsado nga nagbutang sa mga baligya sud sa iyang itom nga shoulder bag ug milabay sa cashier nga wa mobayad. Lakip sa mga giingong nakuha ang lain-laing personal care o grocery items sama sa lotion, sabon, toothpaste, feminine wash, shampoo, deodorant, toothbrush ug usa ka jar sa hazelnut spread. Ang kinatibuk ang kantidad sa giingong nakuha nga produkto miabot og 1,200 pesos. Gida ang suspitsado sa kustodiya sa kapulisan o gilauman nga magatubang kini og kasong theft o pagpangawat. Bantay Balita. $5,000 ka mga safety hard hats gi-turn over sa mga publikong tunghaan sa Mandawi City. Gi-turn over sa Mandawi City Government ang 5,000 ka mga safety hard hats ngadto sa unang 7 ka mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan. Kabahin kini sa programa sa lokal nga kagamhanan aron mapaligon ang disaster preparedness sa mga eskwelahan ug magamit sa mga tinun-an magtutudlo og mga school personnel panahon sa emerhensiya. Ang maong 5,000 ka mga hard hats kabahin lamang sa 15,000 ka units nga giplanong paliton sa syudad aron maapod-apod sa
tanang pampublikong tunghaan sa koordinasyon sa Department of Education, Mandawi City Division. Matud pa ni Mandawi City Mayor Junkie Uano, prioridad sa iyang administrasyon ang kaluwasan sa mga kabataan, magtutudlo og ubang mga kawani sa eskwelahan, ilabi na sa panahon sa mga emerhensya sama sa linog, sunog, bagyo ug uban pang mga kalamidad. Ang unang hugna sa turnover gipahigayon sa Mandawi City Central School uban sa pagtambong sa principal sa eskwelahan na si Dr. Luela Guerrero. Bantay Balita. Alas City 21. May pagpaminaw, may pagtanaw sa mga taga Kampot House. Kuya Konsihal Brother Wilson Ponce Gulim. Good morning. NBI 7 nagrekomenda og kaso batok sa duha ka mga kontraktor nga giingong ghost flood control project sa lungsod sa Balamban. Girekomendar karon sa National Bureau of Investigation Regional Office 7 ang pagpasaka og kaso batok sa duha ka mga kontraktor nga nagduma sa giingong ghost flood project sa lungsod sa Balamban. Kahinumduman nga niadtong miaging tuig, gisugdan sa NBI 7 ang investigasyon sa mga giingong anomalya sa pipila ka mga flood control project sa Central Visayas. Suma sa NBI 7 ang resulta sa ilang investigasyon gipasa na ngadto sa Department of Justice alang sa dugang legal nga proseso o pagdetermine sa kasong mamahimong ipasaka batok sa mga responsable. Lakip sa girekomendar nga mga kaso mao ang paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug malversation of public funds. Apan matud sa NBI 7, wa pa sila nakitang igo nga ebidensya nga direktang naglambigit sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno o politiko. Subay sa ilang pahayag, ang rekomendasyon sa pagpasaka og kaso gipasa na ngadto sa DOJ sukad pa niadtong Disyembre tuig 2025. Kahinumduman nga ang isyu sa giingong ghost flood control project nakapapukaw og daghang reaksyon human dunay mga aligasyon nga dunay mga proyektong gigastuhan og bilyon-bilyon ka pesos nga pondo sa gobyerno apan matud pa wala matukod o wala makita sa mga gitakdang lokasyon. Bantay Balita. Alas City 24. Mayong buntag sa mga taga Olango Island. Islas Olango, Tukuran ug Balay Silangan. Drug Reformation Center kini. Nitunol ang Dangerous Drugs Board kon DDB og 5 milyones ka pesos nga pondo ngadto sa Lapu-Lapu City Government alang sa pagtukod sa Balay Silangan Drug Reformation Center sa Olango Island. Gitunol ang maong pondo ni DDB Chairperson ug Secretary Oscar Valenzuela ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan kagahapong adlaw sa dihang nahuman ang mahuman kining pasilidad, maghatag kining community-based rehabilitation service alang sa mga kwalipikadong plea bargainers, lakip ang counseling, values formation, psychosocial support, skills training o livelihood programs. Tumong sa proyekto ang pagtabang sa rehabilitasyon o reintegration sa mga kwalipikadong benepisyaryo ngadto sa komunidad. Bantay Balita. NBI 7 aduna nay bag-ong regional director. Adunay bag-ong regional director ang National Bureau of Investigation human sa gihimong reshuffling sa mga opisyal nga nagkalain-laing rehiyon. Si Attorney Dominador Distrito Simafranca nga taga Dumaguete City, Negros Oriental maunay bag-ong hepe sa NBI 7. Dili bag-o alang kaniya ang maong posisyon, sanglit kaniadto
nausab siyang nahimong regional director sa Negros Island Region. Sawa pa siya ibalik sa Sugbo. Gisugdan ni Sima Franca ang iyahang karera sa NBI, isip Agent 1 ug nakaserbisyo sa Metro Manila ug sa Visayas. Nahimo usab siyang Assistant Regional Director, sawa pa ma-promote isip Regional Director. Atol sa iyang pakikinabi sa media, ibutyag ni ini nga iyang prioridad ang pagpangu sa agresibong investigasyon sa mga kaso nga may kulabutan sa korupsyon, agricultural smuggling, illegal nga droga, cybercrime ug paglapas sa mga regulasyon sa vape ug uban pang mga krimen nga nakapikto sa seguridad sa nasod. Si Sima Franca mo'y mupuli kang attorney Jose Herme Monsanto nga ni resign ni ngadto sa o na-reassign ngadto sa NBI Negros Island Region kon NIR. Bantay Balita. Alas City 27, dahil lalaki na sikop atol sa gipahigayon nga buy-bust operation dito sa San Jose Negros Oriental. Detalye sa mong balita ato ang paminahon, pinagi sa to ang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat sa kabantayan sa itong balita karubuntagan na sikop sa usa ka buy-bust operation ang usa ka gituang drug pusher sa barangay Sira Asyon sa San Jose Negros Oriental niadtong gabi sa Hunyo 29, 2026. Ang suspitsado giilangan si alias Jane, usa ka 35 anyos, residente sa barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Atol sa operasyon nga gipanguluhan sa Municipal Drug Enforcement Unit sa San Jose Police Station, nakuha gikan kaniya ang gibanabana nga 0.90 gramos nga gituang nga Cebu nga kantidad og 6,120 ka pesos. Kasamtangan na gitanggong ang suspitsado sa kapulisan samtang nagpaabot sa pagpasaka o kasos tungod sa paglapas sa Section 5 sa Article 2 sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act 2008. Por ito nakalam nga balita karon butag kabantayan sa lipa ato pasamatan ang lactopapi mapalkini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong barangay din aksyonan pwede sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghan kayong salamat Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas City 28. Masabto nagkumpleto sa ato ang mga balitang lokal karong adlaw. Mosunod ang mga balita sa kauluhan. Iglesia ni Cristo nakakuha matud pa og permit alang sa Rally for Truth and Better Democracy. Kana uban pang mga balita sa kauluhan atong sayran sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy.
Oh, Lacto Puffy, oh, Lacto Puffy. Sa Lacto Puffy, permi kang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Fapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Fapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Atong oras, alas 7:34. Bantay Balita. O karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Nakakuha na og permit ang Iglesia ni Cristo kun INC aron magpahigayon sa ilahang Rally for Truth and Better Democracy sa EDSA People Power Monument. Ikumpirmar kini ni Quezon City Police District Spokesperson Police Major Jennifer Ganaban. Suma ni Police Major Ganaban, gitugutan ang mga partisipante sa rally nga makatapo karong adlaw gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Base sa permit application, gilauman nga mukabat sa 100,000 ka mga tao ang mutambong sa maong kalihukan. Gitugutan usab ang mga rallyista nga magpundok dapit sa White Plains Avenue ug Temple Drive. Matod sa QCPD, wala gilauman nga adunay road closure atol sa maong panagtigom apan padayon nga mag-deploy ang mga otoridad aron masiguro ang kapsay sa trapiko ug kaluwasan sa publiko. Bantay Balita.
Alas 7:35, maayong pagpaminaw. Perry Gomez from Tuburan, Cebu. Good morning sa DJ Noy. O shoutout ni Ma'am Jag Cavalida. Madayon ang opisyal nga biyahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. paingon ngadto sa Canada ugmang adlaw o karong adlaw. Bisan pa man sa gihimong lihok protesta sa Iglesia ni Cristo. Ikumpirmar kini ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga walay kausaban sa schedule sa presidente. Una nang gipahibalo sa Malacañang nga mobisita si PBBM ngadto sa Canada gikan Hulyo 1 hangtod 4 subay sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Tumong sa mong official nga visit ang pagpalig-on sa relasyon tali sa Pilipinas ug sa Canada, ilabi na sa mga natad sa negosyo, pamumuhunan, depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence ug uban pang importanteng mga sektor. Gilauman usab nga makigtagbo si Presidente Bongbong Marcos ngadto kang Prime Minister Carney aron hisgutan ang duga nga kooperasyon tali sa duha ka nasod, ingon man ang mga isyong pangrehiyon, lakip ang Indo-Pacific ug ang umaabot nga ASEAN chairmanship sa Pilipinas. Bantay Balita. Senate President Win Gatchalian wauna mo komento sa giingong plunder case bato kang Senador Rodante Marcolita. Wauna mo komento si Senate President Win Gatchalian kalabot sa mga report nga posibleng pasakaan og kasong plunder sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcolita. Ang maong taho may kalabutan sa gingong pagdawat ni Marcolita og 75 milyones ka pesos nga campaign donation. Sa pagkakaron, wala pa mo pagawas og opisyal nga pahayag si Gatchalian bahin sa maong isyu. Ang pagpasaka og kaso dili nagpasabot nga napamatudan ang sala sa usa ka akusado nga mga aligasyon ubos pa sa tukmang legal nga proseso ug adunay katungod ang tanan nga nalambigit sa gitawag og due process. Bantay Balita. Senador Ping Lacson na mahayag nga dapat iuli ni kanhi DPWH Secretary Bunuan ang giingong 1 ka bilyon ka pesos nga pondo. Gi-insister ni Senador Panfilo Ping Lacson nga kinahanglan matud pa niya iuli ni kanhi Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Manuel Bunuan ang dili moubos 1 ka bilyon ka pesos nga pondo sa giingong nawa tungod sa mga anomalya sa flood control projects. Gipahayag kini ni Senador Lacson bisan pa sa desisyon sa Office of the Ombudsman nga himuon si Bunuan nga state witness sa investigasyon sa giingong flood control scam. Sa pagkakaron, wa pa mo pagawas og bag-ong pahayag si Bunuan bahin sa maong isyu. Ang mga aligasyon may kalabutan sa nagpadayong investigasyon sa giingong anomalya sa mga flood control project. Ang legal nga proseso nagpadayon, wa pa'y pinal nga desisyon gikan sa korte. Bantay Balita. Ayong pagpaminaw, Sergeant Rayco. Gipakanselar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang gikatakdang mga kalihukan kagahapong adlaw aron matutukan ang kahimtang sa EDSA taliwa sa nagpadayong lihok protesta nga gipangunahan sa usa ka religious group suma pa sa Malacañang. Gipili sa presidente nga mas magpabilin nga nakatutok sa pagmonitor sa sitwasyon aron masiguro ang hapsay nga pagduma sa mga kalambuan ug pagmintinar sa kalinaw ug hapsay. Matud pa usab nga padayon nga gibantayan sa mga otoridad ang kahimtang sa lugar samtang nagpadayon ang pagtapok sa mga rallyista. Bantay Balita. 85 pesos nga sweldo. Dugang sweldo.
wage increase. Gianunsyo alang sa mga minimum wage worker sa National Capital Region. Gipahibalo ni Labor Secretary Francis Tolentino kagahapong adlaw nga makadawat og 85 pesos nga wage increase ang mga minimum wage workers sa National Capital Region. Ang maong pagsaka sa sweldo ipatuman sa duha ka hugna. Ang unang hugna ipahigayon karong Hulyo 19 ug ang ikaduhang hugna ipahigayon Enero 20 sa sunod tuig. Suma pa ni Tolentino gilauman nga ang 1.1 milyones ka mga empleyado sa pribadong sektor sa Metro Manila ang makabenepisyo sa maong wage adjustment. Bantay Balita. May pagawas og pamahayag si Vice President Sara Duterte kabahin sa nagpadayong rally sa EDSA kagahapong adlaw. Sa ihang pamahayag, iyang gibutyag nga ang kasamtangang administrasyon matud pa niya nagpaila pinaagi sa dili mayong pagduma sa kapakyasan pagtubag sa tinuod nga mga problema nga giatubang sa nasud. Gibutyag usab niini nga samtang daghang mga Pilipino ang naglisod tungod sa pagsakas presyos mga palitonon, kakulangan sa kasiguruhan sa trabaho ug patas nga gastos panginabuhi, wala matud pa niya matagad sa presidente ang maong mga hagit. Bidugang pa ang Vice Presidente nga ang giingong niyang kakulangan sa liderato ug karakter sa presidente na nakamugna og matud pa niya mas mapugsanon nga kahimtang sa politika. Bantay Balita. Giduso karon ang balaod nun sa 7.2 trilyones nga national budget alang sa tuig 2027. Base kini sa National Budget Memorandum nga gipagawas sa Department of Budget and Management. Mas taas kini og 6% kumpara sa 6.79 trilyones ka pesos nga nasudnong budget alang sa kasamtangang tuig. Matud pa sa DBM, ang gisugyot nga budget nagpunting sa pagpundos mga programa, kalihukan ug proyekto nga nagtumong paghimo og mas daghang oportunidad ug pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhang Pilipino. Bantay Balita. Alas 7:43 sa Kabuntagon. Sa opisyal nga pahayag sa Iglesia ni Cristo, gipasabot niini nga dili sila supak sa pagpatuman sa balaod, apan supak sila sa giingon nilang pagkabaluktot niini aron tabunan ang korupsyon. Kini misunod sa kalit nga rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo didto sa People Power Monument kagahapong adlaw. Gi-question usab sa INC ang gikatakdang plunder case batok kang Senador Rodante Marcolita may kalabutan sa giingong campaign donations nga nadawat niini atol sa 2025 election. Sa pagkakaroon ang mga alegasyon batok kang Senador Marcolita, nagpabilin nga ubos sa legal nga proseso ug wa pay final nga desisyon gikan sa korte. Bantay Balita. Samtang nunod sa maong balita, nagpagawas og video si Senador Rodante Marcolita kagahapong adlaw. Diin iyang gipahayag nga wa siya'y sala o guay basihan matud pa niya ang mga aligasyon sa korupsyon nga nagpasangil bato kaniya. Nanawagan usab siya sa publiko nga magpabiling mabinantayon og dili mutugot nga matud pa niya mabaluktot ang kamatuoran. Ang pahayag ni Marcolita migawas taliwa sa nagpadayong isyu og mga aligasyon na iyang giatubang sa pagkakaroon nagpadayon ang legal nga proseso wa pay pinal nga desisyon gikan sa korte sa maong kaso. Bantay Balita. Alas 7:45 o karon sa detalles atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Presidente sa Paraguay mideklarar og nasudnong holiday human sa kadaugan sa FIFA World Cup.
Gideklarar ni Paraguay President Santiago Peña ang nasudnong holiday kagahapong adlaw human sa makasaysayanong kadaugan sa Paraguay sa round of 32 sa nagpadayon nga FIFA World Cup. Ang anunsyo gipagawas pinagi sa iyahang social media account uban sa mensahe na matud pas pinulungang Bisaya ang Paraguay dili gyud mo surrender maong holiday karon. Ang maong desisyon gibase sa balaod sa Paraguay na nagtugot sa Executive Department sa gobyerno sa pagdeklarar og limitado nga dugang public holidays matag tuig. Misulod sa kasaysayan ang Paraguay human mapildi niini ang Germany nga upat kahigayon nga kampiyon sa FIFA World Cup aron makabante sa sunod nga hugna sa torneo. Human sa kadaugan, mibuto ang pagsaulog sa tibuok nasod diin napuno ang mga kadalanan sa mga supporters nga nagwarawara og bandira ug nag-awit isip pagsaulog sa makasaysayanong kalampusan alang sa ilahang national football team. Bantay Balita. Balik ta dinhi sa ato. Ay ang Taal Volcano nakatala og minor nga mga phreatomagmatic eruption. Usa ka minor phreatomagmatic eruption ang naitala sa main crater sa Taal Volcano kagahapon. Suma sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) ang pag-ulbo milungtad og upat og tunga ka minuto base sa ilahang seismic og visual observations. Nakamugna kini og abo nga miabot sa gitas-on nga 1,200 metros gikan sa crater sa wa pa kini gidala sa hangin paingon sa habagatang kasadpan nga bahin sa bulkan. Padayon nga gibantayan sa PHIVOLCS ang kahimtang sa Taal Volcano ug giawhag ang publiko nga subayon ang mga opisyal nga advisory ug likayan ang pagpahimangno o paghimo og mga dili beripikadong impormasyon. Bantay Balita. Narita sa ato ang special news. Bantay Balita ngayon, special news. Dahil usa ka 18 anyos nga batanon, misutoy gikas ospital aron lang makakaon sa ihang kinalasang pagkaon nga burger. Usa ka 18 anyos nga batanon nga si Windrick Santos de Silva gikan sa Joinville, Santa Catarina, Brazil ang misutoy sa ospital aron matuman ang usa sa iyang katapusang tinguha nga makakaon og burger. Sulod sa usa ka tuig nakigbisog si Windrick batok sa intestinal cancer apan tungod sa iyang nagkagrabing kahimtang gibalhin siya sa palliative care. Usa ka adlaw samtang nagbantay kaniya, mibiya siya sa ospital. Misirit og miadto sa usa ka fast food restaurant tungod kay wa siya ay kwarta, niadto una siya sa City Council office. Diin kaniadto nagtrabaho ang iyang inahan og nangayo og tabang. Human makatigom og igo nga kwarta, nipalit siya og usa ka burger og duha ka soft drinks. Ang iyang dugay nang gipangandoy. Pagkahuman sa iyang pagkaon, mikalit og grabe ang iyang gibati. Gitawag ang mga emergency responder o gidala siya balik sa ospital. Din sa ulahin ni Panaw. Ang iyang istorya nagpahinumdom nga usahay ang labing bililhon nga tinguha sa usa ka tawo. Dili mahal o dako kundili usa lamang kayano nga higayon nga makahatag kanila og kalipay og kahupayan. Memento mori. Remember that we must die.
Alas 7:50 sa Kabuntagon. Arita sa to ang balita sa sports. Usa kuno kaputi nga pati ni tungtong sasakyanan nga gisakyan sa magtiayon nga sila si Rovelin o Rene Baterbunia Sr. Samtang padulong sila sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crami kagahapon. Base sa video nga gipost sa ilang abogado nga si Attorney Israelito Torion, ang magtiayon gikatakdang muhatag sa ilang pahayag ngadto CIDG kabahin sa investigasyon sa kamatayon sa ilang anak nga si Rene Claire Baterbunia. Kahinumduman nga si Rene Baterbunia ug ang iyang kauban sa Ateneo nga si Divine Adili namatay as atul sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa background sa video madungog ang tingog sa usa ka babae nga nag-ingon, nang limbawt akong balhibo, giubanan gyud tang bubit ganina ra gyud na. Wapay opisyal nga pamahayag nga naglangkob sa kahulugan sa maong panghitabo. Panang interpretasyon niini nagpabiling personal nga pagtuo o pagbati sa mga nakakita sa maong insidente. Idol ni Kenon Sinisa, LeBron James. Thank you, LeBron. Nagpagawas og emosyonal nga tribute ang Los Angeles Lakers isip pasalamat kang LeBron James human pagtapos sa iyang 8 ka tuig nga pakig-uban sa maong team. Si James nga 41 anyos na mitabang sa Lakers sa pagdaog sa 2020 NBA Championship o gihatagan sa NBA Finals Most Valuable Player tungod sa iyahang talagsaong performance sa serye. Sulod sa iyang panag-uban sa Lakers, nahimong usa si LeBron sa labing mahinungdanong haligi sa prangkisa ug nakahatag og dakong kalampusan sa team. Interesado nga teams nga mukuha ni LeBron James mao ang Warriors, Cavs ug Timberwolves. Kasaka niya nga team ay gustong na masakop si LeBron James. Dong Kenon. Atong oras alas 7:54. Arita sa balita sa panahon kay brag nag-umido ato ang kabuntagon rong adlaw mga higala na. LPA sud sa Philippine Area of Responsibility, taas ang posibilidad nga mahimong tropical depression. Padayon nga gibantayan sa DOST Pag-asa ang low pressure area nga naa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Suma sa weather bulletin, taas ang posibilidad nga ang maong LPA mahimong tropical depression sud sa 24 oras. Busag iawhag ang publiko nga magpadayon sa pagbonitor sa mga opisyal nga weather advisories sa DOST Pag-asa ug mag-andam batok sa posibleng kusog nga pag-uwan, pagbaha ug pagdahili sa mga delikado nga mga lugar. Alas 7:55 sa Kabuntagon. Lang sa gyud bundak uwan ha, pauli lang sa gyud ko. Ang ato ang report sa
Bana-bana sa panahon may hingpit nga nagkumplito sa ato ang linyadas mga balita dinhi sa ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. nining adlaw Miyerkules unang adlaw rusbuan sa Hulyo. Namatod pas uban sa ilang Facebook post dongkinon July be good to me. Giunsa man day mos June. Ang atong mga balita hini kay gikan sa ato ang lawak balitaanan sa Bantay Radio Newsroom pinagi sa ato ang kauban Kabantay Fred Letihio. Atong pasalamatan ang nanglangkob nining atong tulumanon. Salamat sa duha nato ka mga kauban sa gawas mipadangat sa ilang reporter Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete. Why Showbiz News karon kay ngato ang Showbiz Chikadura. Tuas Manila kay nag-shooting. Atong pasalamatan natong partner station 95.3 One Heart Radio. Ug ang kadagkuan sa Bantay Radio Cebu pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez inabagan ni Attorney Miko Zabaliero. Atong technical partner sa ato ang Masters Control Kenon Zenisan. At ang imusunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Sa gihapon kining inyong ubos nga lagad sa kahanginan, ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.